Sinakay siya sa ambulansya ng Dutch. Dinala sa hospital ng Dutch bago kinulungan doon sa kulungan na kulungang Dutch. Ang sa akin, okay, may abogado dyan. Alam nyo kami mga abogado may legal ethics. Hindi ko man kasundo yan si Kaufman, hindi ko siya pwedeng pakilaman dahil kanyang kaso yan. Pero dahil nga wala naman tayo nakikitang remedyo, hindi ba po pwede mag-explore na tayo ng ibang remedyo? Pero dyan po yung napuprustrate ako kasi hindi ako pamilya, hindi ako pwede mag-decide. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa Pilipinas. So hopefully maraming makinig sa kanya. Kahit yung mga taga-ICC, maging patas naman sila sa gagawin nilang judgment sa kanya. At saka gusto rin namin ipakita, gusto rin namin, idadasal namin na yung mga nag-a-acto sa kanya, ng mga kanyang mga kasalanan, sana maisip naman nila kung talaga bang may kasalanan si Tatay Digong sa kanila or kasi 'di ba alam naman natin na marami diyan na impluwensyahan lang Kasalita sila na hindi naman totoo. So sana mag-speak up din sila kung sino yung mga tunay na natulungan ng legacy ni PRRD against drugs, illegal drugs. Alam natin maraming naging taong natulungan, naging matino dahil sa mga project ni PRRD. So, sobra kaming nalulungkot dahil bakit ngayon bumabalik na data yung kwento. But anyway, we can only offer our prayer for PRRD at saka sa family niya. Sana kung gaano kami katatag sa aming suporta, sana mga pamilya niya, Ma'am Hanilet, si Ma'am Elizabeth, mga anak si BP Sara, Kopolong and Mayor Baste, and Kitty, sana maging matatag pa rin sila hanggang sa dulo. Katulad ni Stokes Hari na palaging nandyan for PRRD, gano'n din kami. Lalaban tayo hanggang dulo. Duterte pa rin, Pilipinas, Duterte pa rin. Thank you. Salamat po. Alam niyo po, tinatanong ko kung meron pa akong apat na ginawa para maibsan itong kondurusa ni Tatay Digong. Napaka-frustrating po sa akin. Ako yung kauna-unahang Pilipino na nakapasok sa roster ng ICC List of Lawyers, pero hindi ko po siya madepensahan dahil ako mismo hinabol ng mga bangak dyan sa bansa. Ang hearing ko nga po sa 15, kauna-unahang hearing. Hindi na po ako kumuha ng abogado, ako nagtatayong abogado para sa akin sarili. At isang pampers box na po ebidensya at susumitik ko. Malungkot po kasi kung hindi naman ako hinabol ng mga bolangyang, mga bagag sa kanyang, siguro nga nagugulto yung aking karanasan bilang abogado para matulungan si Tatay Digong. Pero kinakailangan po ng remedyo. At ako po'y nalulungkot na sabihin na parang wala na tayong remedyo makukuha sa ICC. Bakit? Ang ICC po ngayon, ang pinaglalaban, yung manatili sila bilang isang hukuman. Dahil bukod po kay Tatay Digong, wala na silang linilitis na kaso. At yung huling pagpupulong ng mga bansa na miyembro ng ICC, tinatawag na Assembly of State Parties, pinag-usapan na kung dapat magpatuloy ang ICC dahil wala naman sila mga huling mga akusado. Kaya tuwan-tuwa talaga sila nung ang bangat administrasyon ni Marcos ang siya pang nag-surrender kay Tatay Digong na hindi pa humihingi ng kooperasyon ang ICC sa pamamagitan niya ng kidnapping. So ako palagi kong tinatanong, meron pa ba ako nagawa? Ang problema po, hindi ako pamilya. Hindi ako nagdidesisyon. Kailangan tanggapin lang po ang desisyon nila. Wala yung recommend. At ngayon po, recommend ko, kinakailangan na po ng ibang remedyo. Gamitin na natin ang karapatang pangtao bilang susi para mapalaya si Tatay Digong dahil inabag ang karapatang pangtao, hindi po pwede ang kidnapping maging dahilan para magpatuloy ang trial sa ICC. Dahil pagdating sa ICC, sa tingin ko po, dihado tayo dyan. Dahil pag nawala na si Tatay Digong, sino pa ang lilitisin nila? Paano na mga sweldo nila? Paano na yung 140 million euros pag taon na ginugugol sa hukuman? Nandiyo po sa larangan ng international law, dati-rate, ang definition ng international law lang, application of rules. Nagbago na po yan. Ngayon, authoritative decision-making process. So pati po yung konsiderasyon kung ikabubuti ba
ng buong daigdig ang pag-abolish sa ICC, pumapasok na as issue sa kaso ni Tatay Digong na hindi naman dapat. Siguro, tama sila na nagsasabi sila na mas mabuting may hukuman na matatakbuhan ng mga biktima sa pinakarumalduman na krimen pag walang gumaganang lokal na hukuman. Hindi po yan ang kaso sa Pilipinas, bukas sa mga hukuman sa Pilipinas. Bakit nyo ipipilit na ituloy ang kaso ni Tatay Digong para lang magpatuloy ang ICC? Mali po yan. Kung talagang kinakailangan bigyan ng katarungan ng lahat, unahin muna natin yung karapatan ng mga nasasakdal sa hukuman. Kaya nga po ako, I can only recommend, dalhin na natin sa Dutch court. Dahil nga, sa ka nakakita, kidnapping, tapos yun ang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa tao, ng akusado. At hindi po pwede maghugas kamay ang mga Dutch. Nakakulong siya sa presong Dutch. Binabantayan siya ng mga Dutch na mga gwardya. Pinalanding siya sa Holland nang walang passport, tinanggap ng mga Dutch immigration authorities. Sinundo ng Dutch police kasi walang kamalay-malay ang ICC na nandyan na si Tatay Digong. Yan ang totoo. Sinakay siya sa ambulansya ng Dutch. Dinala sa hospital ng Dutch bago kinulungan doon sa kulungan. Nakulungang Dutch. Ang sa akin, okay, may abogado dyan. Alam nyo kami mga abogado may legal ethics. Hindi ko man kasunduyang si Kaufman, hindi ko siya pwedeng pakilaman dahil kanyang kaso yan. Pero dahil nga wala naman tayo nakikitang remedyo, hindi ba po pwede mag-explore na tayo ng ibang remedyo? Yes. Pero dyan po yung napuprustrate ako kasi hindi ako pamilya, hindi ako pwede mag-decide. Yes. Pero siguro, dahil nararamdaman naman ng pamilya na ang sakit ay hindi lang tinatamaan sila, kundi ang buong sambayan ng Pilipino nagmamahal. Siguro naman iko-considera nila ang lahat na posibleng pang remedyo para mapalaya si Tatay Digong. Pero ngayon po ako, talagang tinatanong, meron pa ba ako dapat ginawa para makatulong kay Tatay Digong? Ganong hindi naman ako. Tingnan po natin. Pero siguro, dahil ako'y pinangalak na kulot, ang sabi nila ang kulot, matitigas ang ulo, hindi po tayo titigil. Yes. Hanggang narito pa tayo. Habang Hanggang buhay. dulo, Tatay Digong. Alam namin nahihirapan ka, alam namin nawawalan ka pag-asa, pero kakilala mo si Harry Roque. Makulit, hindi titigil. Narito ako, antayin kita. Sasamahan kitang inuwi. Hang in there, Tatay Digong. Dami nagmamahal sa'yo. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Mahal ka namin. At naniniwala ka rin sa Panginoon na nakita niya ang mabuting nagawa mo, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Sensya na po, medyo emotional ngayon, pero maraming salamat sa inyong patuloy pagtangkilik. Pagdasal po natin ng Tatay Digong. Prayers move mountains. Amen. And let us ask God, please Lord, do not take away our Tatay Digong at a time when the nation needs Him the most. Salamat po. Hanggang sa muli. Ito po yung Spokes ng Bayan. Duterte forever. Hey. For me, that's a very moving story. Thank you. Paano wala na akong ganang kumain? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.